paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagpamalas ng husay sa panggagamot si Samuel at puno pa rin ng pagtataka ang mga tao kung saan galing ang kapangyarihan nito. Sumikat siya ng gusto. Iba-iba na ang kanyang nagiging pasyente. Kaya dumating sa punto na magsimula na silang matukso sa tawag ng pera. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang ang manggagamot sa isa na namang gabi ng lagim. Gusto mong maningil ako? O hindi ba tama lang naman na gawin mo yun? Samuel, sayang ang pagkakataon. Kailangan natin ng pera para sa kinabukasan ng anak mo. Ano? Kontento ka na ba sa buhay natin? Oo nga, hindi tayo naghihirap ngayon dahil may nagbibigay sa atin. Pero karamihan naman mga gulay at prutas at iba pang pagkain na nabubulok lang dahil sa dami. Sayang! Pero kung pera yon, mapapakinabangan natin ng gusto. Katulad nung binayad sa iyo minsan ng mayamang babae. O tingnan mo, kahit papaano. Naipagawa natin yung bahay. Nakabili tayo ng mga kagamitan. Mas maganda kung mas marami tayong pera, hindi ba?
Di naman siguro magagalit kung sino man yung nagbigay sa'yo ng kapangyarihan sa panggagamot. Dahil ginagawa mo naman ang gusto niya, di ba? Pero kung ibinigay niya yan sa'yo, ibig sabihin, may karapatan ka rin gawin yung gusto mo para sa sarili mo. Gagawin ko. Samuel! Uy! Uy, gising! Gising, Samuel! Gising! Rhoda. Ano ba yan? Nananaginip ka eh. Panaginip na. Ano ba yung napanaginipan mo? Wala. Anong wala? Umuungol ka't nagsasalita tapos sasabihin mong wala. Nako, Samuel, baka naman kung ano na yan, ha? Ano bang iniisip mo? Wala. Sige na, matulog ka na uli. Baka sakaling mapanaginipan mo uli kung sino o ano man yan. Rhoda, ano ka ba? Ha? Buko sa'yo. Kung iniisip mo na ibang babae ang napanaginipan ko, nagkakamali ka. Tsaka wala akong ibang babae kung yun ang inakala mo. Nakikita mo naman siguro na wala akong panahon sa sarili ko. Yun pa ba ang pagkakaabalahan ko? Ay, nagkunwari ng tulog. Nagselos pa ng walang dahilan. Ay, pero ano nga kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko? Ano? Anak, marami ng tao. Madilim pa. Narito na sila naghihintay sa'yo. Itay, may gagawin tayong pagbabago. Ha? Pagbabago? Oo. Gusto ko kasi mas maging organisado ang lahat. Maging maayos. Maganda yan. Anong gagawin natin? Ihiwalay niyo sa pila ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. Sa mga pasyenteng kayang magbayad sa aking serbisyo. Ano yung sinabi mo? Ang mga may pera, sila ang uunahin ko. Saka na yung wala. Ikaw ba ang nagsasalita? Oo. Anak? Ako, Itay. Anak? Iyon ang gusto kong mangyari. Iyon na ang magiging patakaran natin simula sa araw na ito. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Gary! Gary! Oh, Nagkakagulo ang mga tao ngayon sa bahay ni na Samuel. bakit? Dahil ba mas dumami ang pasyente ng kaibigan ko? Hindi. O marami na naman taga-media ang dumating at nag-i-interview? Hindi ganon, Gary. Bakit nga? Kasi hindi nagustuhan ng karamihan ng ginawa nila. Ni na Samuel. Bakit? Ano bang ginawa nila? Ayaw gamutin ni Samuel ang mga walang pera. At tanging yung mga magbabayad lang ang pinapapasok sa bahay nila. Ano? Oo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo nga. Maraming nagulat at nagalit. Ginawa yun ng kaibigan ko? Nagtataka nga ako eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Mabuting tao si Samuel at kilala ko siya. Hindi niya magagawang mga abuso at mga api ng tao. Kung ayaw mong maniwala, puntahan mong kaibigan mo. Alamin mo at siya mismong tanungin mo.
Bakit, Samuel? Akala ko ba pantay-pantay ang pagtingin mo sa mga tao at wala kang pipiliin kahit na sino? Gary, wala naman akong pinipili. Oh, Lahat naman sila gagamutin ko. Kailangan nga lang may mauna. sino? Sinong dapat na mauna? Yung may pera? At ang mga wala pa, paano? Maghihintay sila kung kailan mo sila gustong harapin? Pwede ba sa kanila tayo mag-usap? Marami pang pasyente naghihintay sa akin. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Samuel, pinaaalala ko lang sa'yo ha. Totoo ang karma. Huwag kang gumawa ng masama sa kapwa mo dahil baka yun ang ibalik sa'yo. Gary, Sige, magpapaalam na ako. At sana, isipin mo ang sinabi ko. Maawa ka sa mga mahihirap na tao. O ano, Gary? Kumusta ang lakad mo? Tama ka sa sinabi mo. Nag-iba na nga ng ugali si Samuel. Hindi na siya ang dating kaibigan ko na may sobrang pagmamalasakit sa kapwa. Naaawa ako sa mga walang-wala na nagpapagamot sa kanya. Yung iba nga, umuuwi na masama ang loob at galit kay Samuel. Minda, nag-aalala ako. Anong pinag-aalala mo? Baka maging dahilan yun para makaisip sila ng masama sa kaibigan ko. Gary? Pero anong magagawa natin? Si Samuel na mismo ang gumagawa ng dahilan ng pwedeng ikapahamak niya. O ano? Anong sabi ko sa'yo? Di ba tama ako? Nabawasan ang mga tao. At tingnan mo, marami na rin tayong pera. Oh, huwag mo sabihin, ikaw naman ang hindi natutuwa ngayon. Roda, tama bang ginagawa natin? Hindi kaya nangaapak na tayo ng mga tao? Ano ka ba? Patas lang naman tayo para sa kanila, hindi ba? Kung ang paniningil natin ang iniisip mo, wala naman ako nakikitang masama dun eh. Bakit yung iba, kahit walang pera, nadadala sa ospital ang pasyente nila at pinagagamot, kahit na hindi sigurado kung gagaling. Eh sa'yo, 100% napapagaling mo sila, hindi ba? O kaya tama lang ginagawa natin. Ewan ko. Pero parang mali. Ay mali kung aabusuin ka nila, Samuel. At ikaw ang lokohin. Ako? Hindi ako naniniwala wala silang may babayad sa'yo. Marami lang kasi ang mapagsamantalang tao at mga oportunista dito sa mundo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Malalim yata ang iniisip mo, Samuel, anak. Itay, hindi ko napansin ang paglapit ninyo. Ano ba gumugulo sa isipan mo? Ilang gabi na ako nananaginip. At yun ang gumugulo sa isip ko. Bakit? Ano yun? Gabi-gabi, nananaginip ako na nasa isang madilim na lugar. At may isang mahiwagang tinig na kumakausap sa akin. Ha? Sinasabi niya, samantalahin ko daw ang pagkakataon. Tutulungan daw niya ako. At bibigyan ng mas matinding kapangyarihan. Hindi lang sa panggagamot. Lahat daw kaya kong gawin.
kahit ang bumuhay ng patay. Ano? Nanay, bakit po hindi nanggamot si tatay ngayon? Kasi anak, pinapaayos natin ang bahay. At saka, kailangan na natin itong pabakuran para hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao. Paano na po yung mga magpapagamot? Madami ng tao sa labas. O di doon lang muna sila sa labas. Tatawagin na lang sila at papapasukin kung handa ng manggamot ang tatay mo. Ay, kawawa naman pala sila. Kasi mainit sa labas. At saka, kapag umulan, mababasa sila. Ano ka ba, anak? Bakit silang iisipin mo? Bahala na sila. Kasi po, baka lalo silang magkasakit kung pababayaan natin sila na nasa labas. Anak, hindi mangyayari yun. Dahil manggagamot pa rin naman ang tatay mo. At kahit anong sakit, kaya silang pagalingin ng... alam mo, iniisip ko nga, tama yung sinabi niya sa lolo mo, na kaya niya ring bumuhay ng patay na tao. Anong sinabi mo? Balitang-balita sa buong baryo na kaya rin bumuhay ng patay ni Samuel. Hindi nga. Oo, Ay, Diyos ko. Nakakakilabot naman yung sinabi mo. Patay? Bubuhayin niya? Hindi naman siya Diyos para magawa niya yun. sabi niya kasi, sa Diyos galing ang kanyang kapangyarihan. Kaya, kaya niyang gawin ang sinabi niya. Ganon? Ewan ko ha. Kung totoo man ang sinasabi mo, aba, malaking kalapastanganan yan. At saka, hindi ako naniniwalang magagawa niya yun. Baka mapahiya lang siya. Sana nga, Anong sana nga? bawiin na sana ang kapangyarihan niya. Dahil iba na ang nakikita ko. Hindi na kalooban ng Diyos ang gagawin niya. Mas gusto kong isipin na kagustuhan na ito ng dyablo. Magawa nga kaya ni Samuel ang bumuhay ng patay? Saan nga kaya galing ang kanyang kapangyarihan? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang ang manggagamo sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Temyo. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Buyan at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. At sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.